So, good afternoon sa lahat ng ating mga crayfish dyan. So, bibigyan ko lang ngayon ng update dito sa isa nating crayfish tank na, ayun nga, diba nung nakaraan meron ditong buried na female crayfish. So, napansin natin, meron na siyang maliliit na krillings na gumagapang-gapang dyan. And, hindi lang siguro visible dito sa camera, pero meron na siya. Nakita ko na nung kahapon, bali kanina nung nagpakain tayo, meron na siyang lumalangoy-langoy na napakaliit, mga bagong ano lang sila, hiwalay lang sila sa mother. So yun, no, meron isa dun sa ibabaw nung PVC pipes, siguro hindi lang visible dito sa ating ano. So dito nga kasi di ba pinagsama-sama natin yung mga ilang crayfish, siguro mga 4 na female, then mga 2 or 3 male. So inisip ko nga hindi magbi-breed agad dahil medyo marami sila, pero successful pa rin. May I think 2 yung buried pero yung isa nagbaba na ng mga krillings. So ayan, so that's it. Yan yung ating community tank. Sa mga nagtatanong kung pwede rin sila sa aquarium, pwede po. So ito yung kabila naman nating aquarium, yung nandito yung mga ano natin, yung ating mga polar blue parrot, tsaka yung mga iba-ibang fish na assorted. So then ito naman yung ating ano, so bibigyan ko na rin kayo ng update. So ito yung ating mga swordtail, and may kuha ko swordtail dito, marami. So ayun nga, nilipat natin yung iba nito, separate natin, nilagay natin dito. Tapos kasi nagkakaroon tayo ng eksperimento dito, so nilagyan natin to ng mga krillings na maliliit. So nag-eksperimento tayo sa mga crayfish natin kung pwede sila sa, actually pwede naman, pero kung mas mabilis silang lalaki sa walang aerator. Ayan, yung mga natural plants lang. So kaya nilagyan natin sila. Ayan, dito rin naglagay din tayo ng crayfish. Dito naglagay din tayo dito. So yun. Oh, pero tas dito naglagay din tayo dito sa maliliit natin, di ba? Ayan, meron yung tig-iisa na ano, na krillings. Kanina na yan, gumagapang-gapang. At ito yung ating main concrete pond. Nandito yung karamihan ng ating breeder, natural breeding. Ayan, makikita nyo, ang dami nga sa ilalim, ang daming maliliit na bago ring pisa. So colony breeding. Ayun nga, pinoproblema lang natin kasi dumadami na rin sila. So siguro magbebenta na rin talaga tayo ng makaramihan nito. Sa ngayon kasi talagang napakarami nila, halos tikit-tikit sila. Baka magpatayan na rin sila pagka hindi sila napaghiwalay-hiwalay. So sa ngayon yan, so punong-puno talaga. Pag tinitignan ko nga dun sa taas ng bahay, pababa dito, daming, bukod dun sa malalaki na yung iba natin maging paanak dito, marami rin yung mga krillings na bagong pisa din sa ilalim. Yan, saka din sa mga gilid na dumidikit-dikit. Ito yung nakikita nyo kasi mga krillings dito sa gilid ng concrete pan, medyo malalaki na yan. Pero dun sa ilalim, mayroon nakikita ko ng aking mata ay napakaraming maliliit. So hindi kasi natin dala yung yung ating isang camera, yung water resistant, waterproof na camera, para sana makapag-video tayo ng updated sa ating underwater. Pero sa ngayon yan yung ating concrete pan. So yun nga, then naglagay din tayo dito sa 50 gallons ng mga breeder, pero syempre limited lang, mga 7 to 8 pieces lang yung nilagay natin. So yan,
Ang problema lang talaga pagka sa ganito, kahit sabihin mong 50 gallon siya, hindi mo masyadong malalagyan talaga ng marami. Dahil, yun nga, syempre, territorial sila, tapos, nag-mold kasi sila eh. Baka nata-timing pag nag-mold sila. Ayan, kakainin nila yung kanilang mga kasama. Kaya, mas safe talaga dun sa mga malalaking, tangke. Dito sa katulad nito. Ito, 10 feet by 5 feet. Tapos 3 feet yung lalim niya. So nilagyan lang natin ng mga aerator talaga na marami para hindi ka pusin sa oxygen. So yun, makikita nyo yung daming mga grayling sa ilalim. So yun yung ating update sa pag-aalaga ng crayfish. And ganyan na sila kadami ngayon. So that's it guys, and keep safe po sa lahat. Happy crayfish breeding sa lahat ng ating mga viewers dyan, and gandang hapon po sa lahat. Stay safe po.